Kamusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Mendoza para senadora, numero 45 sa balota. Si Heidi Mendoza para senadora, lumaban sa katiwalian sa bansa. Si Heidi Mendoza para senadora, huwaran at lingkod bayan. At sa mga politikong kurakot, isa siyang mahusay na investigadora. Heidi Mendoza kontra sa mga politikong nasa dinastiya. Si Heidi Mendoza kontra sa mga politikong sa kabanang bayan na nananamantala. Si Heidi Mendoza kalaban ng mga trapong nilalapas tangan ng bansa. Si Heidi Mendoza lalabanan kanya pag kurakot ka. Bihira na sa politiko ang totoong naglilingkod bayan. Kadalasan sa mga nahahalal ay nangungurakot at nagpapayaman. Tingin nila sa kabanang bayan ay malusog na bakang ginagatasan. Mga kandidatong kung gumastos ay bilyonan, puhunan. At pag nanalo kung gumastos ay bilyonang puhunan. At pag nanalalo babawiin ng 10 beses ang ginastos sa halalan. Si Heidi Mendoza para senadora, numero 45 sa balota. Si Heidi Mendoza para senadora, lumaban sa katiwalian sa bansa. Si Heidi Mendoza para senadora, huwaran at lingkod bayan. At sa mga politikong kurakot, isa siyang mahusay na investigadora. Si Heidi Mendoza kontra sa mga politikong nasa dinastiya. Si Heidi Mendoza kontra sa mga politikong sa kabanang bayan na nananamantala. Si Heidi Mendoza kalaban ng mga trapong nilalapas tangan ng bansa. Si Heidi Mendoza lalabanan kanya pag kurakot ka. Mga politikong sinusulong ng dinastiya. Nanay, tatay, lola, lolo, tito, tita, ate at kuya. Pati musmos, aso at pusa ay kanilang isama sa mga kumakandidato sa posisyon mula Senado, Kongreso, Gobernador, Mayor, Kagawad at Barangay Tanod. Isama mo na at sa mga kandidatong wala naman alam sa paggawa ng batas sa kapakanan ng bansa. Dahil lang sikat lang sila. Si Heidi Mendoza para senadora, numero 45 sa balota. Si Heidi Mendoza para senadora, lumaban sa katiwalian sa bansa. Si Heidi Mendoza para senadora, huwaran at lingkod bayan. At sa mga politikong kurakot, isa siyang mahusay na investigadora. Si Heidi Mendoza kontra sa mga politikong nasa dinastiya. Si Heidi Mendoza kontra sa mga politikong sa kabanang bayan na nananamantala. Si Heidi Mendoza kalaban ng mga trapong nilalapas tangan ng bansa. Si Heidi Mendoza lalabanan kanya pag hurakot ka. Lalabanan kanya pag hurakot ka. Si Heidi Mendoza para senadora, numero 45 sa balota. Si Heidi Mendoza para senadora, lumaban sa katiwalian
kamalian sa bansa. Si Heidi Mendoza para senadora, huwaran at lingkod bayan. At sa mga politikong burakot, isa siyang mahusay na investigadora. Okay, hello, good morning sa ating lahat. So, welcome again po kayo dito sa ating channel, ang The Flyers TV. At ngayon nga po ay nasa ikatlong yugto tayo dun sa ating paghihimay po dun sa mga kandidato na ating iboboto ngayong darating na May 12 senatorial elections. Ano po, so yun nga, yung una nating kandidato sa pagkasenador, number 1 sa listahan natin, walang iba. Ayan. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan, pagkain na kaya, hangat para sa bayan. Okay, walang iba po kundi si Kiko Pangilinan. So wag niyong kakalimutan, number 1 sa listahan natin. Number 51 sa balota. Ano po, Kiko Pangilinan para senador. And then of course, ang ating pangalawang kandidato or listahan sa pagkasenador na pinag-usapan natin kahapon, ang ama ng libreng kolehiyo. Ano po dito sa Pilipinas? Walang iba po kundi ang ama mismo ng Go Negosyo. Walang iba kundi si Bam Aquino. Palakpakan natin. Okay, and mga ka-flyers, mga katribo, medyo na late tayo ngayon ng live. So dapat everyday or araw-araw tayo po ay 8:30 ng umagang ating live dito sa ating channel. Pero meron tayong mga schedule na medyo kinapos tayo sa ating schedule. Kaya medyo, ayan, tinanghali tayo ng konti. Ano po? Pero ngayon lang to. So, tomorrow back to normal tayo. Magkakaroon tayo ng 8:30 pa rin na schedule simula bukas. Ayan. So, thank you. Okay, good morning again sa ating mga taga-subaybay dito sa The Flyers TV. Narito muli kayo sa What is Your Stand? Let's make it clear. And ang ating serye nga po ngayon na pinag-uusapan ay regarding po sa mga kandidato sa pagkasenador na dapat number 1 sa ating mga listahan. And paalala nga natin muli na kapag tayo po ay pupunta na sa mga presinto para po mag-cast ng ating mga votes, huwag kakalimutan na ang iboboto na senador dapat ay 12. Ano po? So, unahin na yung ating mga pambato na mga subok na lingkod bayan. Ano po? At saka yung kulang, dagdagan nyo na lang, pero wag nyo nang isingit yung mga pasaway dyan. Ano? Lalo yung mga linta, mga buhaya dyan sa ating Senado. Yung mga dramatist, mga action star, mga payaso dyan sa gobyerno. Wag na. Hayaan nyo na yan. Ibigay na natin sa mga matitino na kandidato na alam naman nating may kakayahan. Although, parang negative na manalo, pero kapag pinagsama-sama yung ating pwersa, walang imposible. Walang imposibleng sila ay manalo. Hindi matalo, manalo. Ayan. So, yun nga, napag-usapan natin, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang ikalawa o ikatlong kandidato na dapat nating tuunan ng pansin. Ano po, pag nilay-nilaya na siya ba talaga ikarapat dapat o hindi. And para nga sa atin, siya ang dapat na number 3 sa ating listahan. Ano po, walang iba kundi po ang ating paboritong auditor ng bayan. Ano po, so hulaan nyo, pakicomment dyan sa ibaba kung kilala nyo si auditor natin. Ano po, so yung ating next candidate, syempre, number 45 yan sa mga balota natin. Ano po, ang pangatlong kandidato sa pagkasenador na ating dinadala or ating kinakampanya sa inyo lahat. Walang iba po kundi si number 45, Auditor Heidi Mendoza. Oh, ba't ganun? Ayan, very good. Okay, so sino nga ba ito si Heidi Mendoza? Ang full name niya, mga ka-flyers, mga katribo, Heidi Reyes Liose Mendoza. Ipinanganak siya noong November 3, 1962. Siya po isang auditor, certified
public accountant and former civil servant. Ayan. Siya po ay nag-serve as Undersecretary General ng United Nations lang naman of Internal Oversight Services or yung tinatawag nating OIOS from 2015 to 2019. Si Heidi Mendoza ay nag-serve din bilang commissioner ng Commission Audit dito sa ating bansa from 2011 to 2015 and was the agency's officer in charge from February to March of 2015 na nag-resign yung head commissioner nila. So ngayon nga po, siya po ay tumatakbo bilang senador, independent senator ngayon 2025 midterm election. At tinitingnan natin na kapag si Heidi po ay manalo, so bilang auditor, hindi naman po siya mag-audit ng basta-basta. Ibig sabihin, ang dami niyang na-audit ng mga opisina ng gobyerno at mga politiko na nasa pwesto. In-audit niya yung mga pinanggamitan ng pondo. At bilang isang senador na mananalo, so inaasahan natin na si Heidi Mendoza ay gagawa ng mga batas na magkakaroon ng higpit doon sa paggamit ng public funds dahil nakita niya ang mga butas kaya nagkakaroon ng corruption. Dahil nung siya po ay auditor, ang dami niyang napuna, ang dami niyang nahabol na mga kalokohan na ginagawa sa mga opisina ng gobyerno at sa opisina ng mga elected officials natin. So kapag siya po ay nanalo na senador, ang number one na objective niya po is labanan po yung corruption sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas na may pangil para po itama ang paggamit ng public funds. Lalong-lalo itong confidential fund. Naku, confidential. Kaya confidential, bawal mong malaman eh. Diba? Emergency fund. Kaya emergency fund eh. Kasi hindi na kailangan ng appropriation ng basta-basta eh. Hindi na kailangan ng mga bidding-bidding eh. Diba? Like, sabihin na natin, the Vice President, meron siyang ginastos na 125 million 11 days or huwag natin lumayo kay President Bongbong Marcos, meron siyang 4 billion na confidential fund. Saan gagamitin yung 4 billion? Tapos hindi kailan i-audit yun kasi nasa batas siya dahil confidential. Kung hindi niya naman yung gagamitin sa mga mahalagang bagay, saan yung dadalhin? Di sa kanyang secret bank account. Yan po ay hula lang natin. Possible po yan na mangyari kung walang batas na igagawin ng ating mga senador. Pero pag si Heidi pang iluklok natin dyan, sigurado ako na malaki ang maitutulong ni Heidi Mendoza para bantayan ang pondo ng bayan. So si Heidi Mendoza po ay tubong Quezon. Diyan sa Quezon sa parting Tayabas. Ang kanyang mga magulang si Agapito Lyose, isang pulis, at saka si Silveria Reyes. Siya po ay nagtapos ng elementarya sa Tayabas East Elementary School. Nag-graduate siya as salutatorian. Parehas kami, salutatorian ng elementary. Elementary lang. Elementary lang. Ngayon wala na. Hindi na Tayabas, Bayabas. Okay. So, siya po ay nagtapos sa St. John Bosco Academy sa Tayabas. Mendoza earned her Bachelor of Science in Accountancy from Sacred Heart College of Lucena City noong 1983 and became a certified public accountant in 1984. Wow! Grabe to si Heidi. She pursued postgraduate studies at the National College of Public Administration. May background na siya. Kaya kailangan natin ito dyan sa Senado. Baka nga hindi lang Senado ang abutin nito, pati malay natin maging mas higher position pa dahil meron siyang background sa public administration. Hindi lang bilang accountant, hindi lang bilang servidor sa COA, kundi isa ding public administration graduate. Sa National College of Public Administration and Governance sa University of the Philippines, Diliman Campus. Okay, kung saan nakuha niya po ang Master of Public Administration and the National Defense College of the Philippines. Nag-aral din siya doon where she completed a Master in National Security Administration. Wow! Mga bigating kurso. So, natapos niya po yung Master of Public Administration at Master in National Security Administration. Siguro yung National Security, hindi maibig sabihin 300 na mga
military ang nakapaikot sa iyo gaya ni Bibi Sara, nasa 300 tas nabawasan ng isa, nagreklamo. Parang ganun. At siya ang kanyang tinatawag na Master in National Security Administration paggamit ng tama ng pondo ng bayan doon sa confidential and intelligence fund. Kasi isipin mo nung panahon ni President Duterte, ang laki din ng confidential and intelligence fund. Almost nagkakahalaga din ng 4 billion. Pero sa isang Kian de los Santos lang kumbaga hindi nagamit ng tama. Di mo alam kung saan ginamit yung intelligence, bakit nyo pinagkamalan na addict or pusher si Kian de los Santos. Yan ba yung pinagamitan ng 4 billion? Nagtatanong lamang po tayo dito. Sa ibang bansa kasi, pag sinabi mong intelligence fund, hindi pa nangyayari ang isang bagay, alam nilang gagawin. For example, ang presidente ibabarilin, alam nilang may babaril sa presidente, kaya bago pa siya barilin, napatay na nila yung babaril, yung hitman. Di sa atin, nabaril na muna bago gagalaw yung intelligence kung sino yung bumaril. Di ba? Very late. So, yan yung pinanggagalingan o pinanggagamitan ng confidential fund ng Philippines. So, di ba tayo balik kay Heidi Mendoza? Siya po ay nagtrabaho sa Asian Development Bank and was a member of Board of Advisors sa Ateneo de Manila University School of Government. So talagang mayroon siyang background sa pamumuno, sa politika, sa pag-administrar ng isang gobyerno. Tapos bilang commissioner sa COA simula April 18, 2011 hanggang November 11, 2015, during her tenure, she was recognized for her efforts in promoting transparency and accountability in government transactions. Kung saan sa panahon nga po ni Commissioner Heidi Mendoza, marami siyang nakita na irregularity sa mga opisina ng gobyerno at ng mga politiko na nasa posisyon. Although, wala man siyang karapatan para husgahan yung tao, kundi magbigay lamang ng report, mga flag sila na ito ay parang may irregularity kasi kulang-kulang ang mga documents, hindi maipakita yung tamang pinanggamitan saka hindi concise. Ayan. Noong February 3, 2015, Mendoza was named officer in charge ng COA. Kasi nagtapos po noon yung chairperson ng COA na si Grace Pulido Tanz, yung term niya. Kaya si Heidi Mendoza mo ng OIC. Then pinalitan din po siya ni Michael Aguinaldo, kung saan siya po ay bagong appointee ni President Benigno Aquino III bilang permanent chairperson ng COA. Okay, Under Secretary General ng United Nations Office of Internal Oversight Services, ang nag-appoint po or nag-nominate sa kanya ay walang iba po kundi ang bigating UN Secretary General Ban Ki-moon. Diba? Bigatin ka, Heidi. So, ang isang Heidi Mendoza ay kailangan natin sa ating Senado, sa ating gobyerno. Kasi hindi lang national, kundi international pa yung kanyang exposure pagdating sa public service. Hindi natin talaga matatawaran. So kung hindi man sikat sa inyo ang pangalang Heidi Mendoza, mag-research po tayo online. Doon po tayo sa mga reliable resources, wag doon sa mga video-video lamang, sa mga splice video ng mga vlogger na maninira ng reputasyon ng kanila. Doon tayo nagbibigay ng totoong impormasyon. Kaya nitong ating programa. So si Heidi Mendoza po, inappoint siya ni UN Secretary General Ban Ki-moon to head the United Nations Office of Internal Oversight Services, replacing Canadian Carmen Lapointe. Ayan. He served in this role until October 17, 2019, overseeing internal audits, investigations, and inspections to ensure the integrity of the United Nations operations worldwide. Si Mendoza din po ay nagserbe bilang external auditor ng Food and Agriculture Organization at ng World Health Organization at maging ng International Labor Organization. Ikaw na, Heidi. Wala ka nang hahanapin kay Heidi, mga kapatid, mga kababayan, mga katribo. Talagang karapat-dapat si Heidi na iboto natin sa pagkasenador. Tandaan niyo po yan number 45 sa balota. Heidi Mendoza, ang ating auditor sa Senado.
Ngayong 2025 Philippine Senate election, tumatakbo po ito si Heidi Mendoza bilang independent. Ang mga platform niya focuses on empowering budget literacy through legislation that will teach people about the government's financial activities as well as advocating for the abolishment of any form of pork barrel funding. Lagot na! Pag nanalo ito si Heidi Mendoza, tatanggalin daw ang pork barrel sa pamamagitan ng paggawa ng legislations or batas. Kasi hindi mo siya matanggal-tanggal kasi depende ito sa presidente kung aalis ng pondo. Pero kung may batas, wala silang magagawa. So, yun ang objective ni Heidi na i-abolish talaga ang mga source of corruption sa ating gobyerno. At dinagdag niya na kailangan daw turuan tayo ng mga tao na magkaroon ng kamalayan o literacy through legislation, yung mga tao daw na magkaroon ng kamalayan tungkol daw sa government financial activities. Ibig sabihin, tuturuan tayo kung saan ginagamit, paano ginagamit ang ating pera, ating mga taxes, para pagdating ng eleksyon, alam natin ang gagawin. Kasi ngayon, ang ginagawa natin, boto tayo ng boto kasi nahagisan ka ng t-shirt, nabigyan ka ng 1 kilong bigas o ng mga dilata. Akala mo yun na yun. Hindi po yun. Ano po? Ayan, very good ka, Heidi. Very good. Hagisan nyo ng lata, iboboto naman. Kay hagisan ka ng t-shirt, iboboto na. So kay Heidi, hindi ganon. Hindi ganon ang public service. Iba ang gagawin niya. And the best ito. Wow. Political views ni Heidi Mendoza. Mendoza has been vocal about the need to abolish pork barrel funds. So tatanggalin yung mga pork barrel ng mga senador, ng mga kongresista na yan. Yung mga linta na yan sa ating gobyerno, mga buwaya. Isipin mo, may 4-piece na, may tupad pa, o kung ano-ano pang mga form of ayuda para lang sa pangalan nila, di ba? Sila magbibigay ng mga ayuda na yan, galing sa pondo ng bayan, papalabasin, dahil sa kanila nagkaroon ng ayuda, wag na. Pwede naman ipadaan yan sa mga government agency natin, hindi na nangailangan naman pang pagbumuka ninyo mga politiko. Tama? Kaya lang, kulang tayo sa batas na may ngipin para alisan tayo ng direct access doon sa corruption. So Heidi Mendoza ang pag-asa natin dyan. Her Senate platform emphasizes budget literacy, aiming to educate citizens about government financial activity. Ito yung sinasabi natin. Naniniwala si Heidi na informing the public is essential for holding leaders accountable and ensuring the proper allocation of resources. So sabi ni Heidi, kailangan tayong mga Pilipino well-informed. Tayo po ay na-educate ng maayos kung gaano kahalaga ang pera ng bayan sa ito ginagamit at saka paano natin hahanapin sa mga leader natin kung saan nila ito ginamit. Para in case may makitaan tayo ng butas, kaya natin silang panagutin. Maging accountable sila sa mga pinaggagawa nila dyan. Wag nang maulit yung Mary Grace Piatos at saka yung iba pang mga pangalan ng chichirya. Sino ba yung mga Mary Grace Piatos na yung mga chichirya? Sila lang naman po yung mga beneficiary ng pera na nasa office ng OBP or sa opisina ni Sara Duterte. So kung ang napuntahan ng pera ng gobyerno sa opisina ni BP Sara Duterte ay napunta sa pangalan ng mga chichirya, na kung saan hindi naman yung totoong tao, nasaan yung pera? Nasa bulsa? O nasa mga kaibigan? O nasaan na? Nagtatanong lamang po tayo. Bakit kailangan kasi may beneficiary ka na chichirya ang pangalan? Pwede naman sa akin, diretso mo na. Okay, nagjo-joke lang tayo. So si Heidi Mendoza acknowledges that corruption remains a pervasive issue in the Philippines, stating that people tend to be resigned to it, but I want to get rid of the feeling that corruption is a way of life. I want people to have hope in their hearts that things will change. So umaasa pa rin si Heidi Mendoza na magbabago pa rin ang kaisipan ng mga Pilipino, na magiging literate tayo, hindi tayo magiging tanga. Hindi tayo magiging illiterate. Hindi tayo magiging bobo. Na kapag hinagisa ng sardinas na 1 kilong bigas ng damit na may mukha ng pulit, iboboto na natin sila. Ganon ang gusto mangyari ni Heidi Mendoza. Hindi tayo madaling madala sa mga bigay-bigay. Barya-barya lang yan kung tutuusin. Diba?
Okay, so kung kayo po ay may karagdagan tungkol sa mga references natin, kung gusto niyo pang madagdagan ang kaalaman na background according kay Heidi or para kay Heidi Mendoza, the number 45 sa Senado, sa pagka-senador ngayong 2025 election. So, pwede kayo mag-comment below. Ano po? Then, i-share natin sa ating mga kakilala yung pangalan po ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, at yung pangatlo natin yung senador na si Heidi Mendoza. Kailangan natin si Heidi sa Senado. Gumising na tayo mga katribo. Panahon na para magbago. Huwag ka nang reklamo na puro sila kurakot. Ang binoboto mo naman kasi puro kurakot. Di ba? Kailan pa tayo magbabago? Ano po? Kailan tayo titino sa pagboboto? Ano po? Nasa atin ang kinabukasan ng ating bayan. Kung hindi ka kikilos, sinong kikilos para sa atin? Eleksyon na naman, nasa kamay natin ang pagbabago. So sana po ay mag-isip tayo at meron niya tayong pinabibigay na listahan. Ano po? Which is number 1 po yung number 51 sa balota, Kiko Pangilinan. Number 5 sa balota, Bam Aquino. Number 45 sa balota, Heidi Mendoza. So silang top 3, the best talaga sila. Ano po? Kaya inaasahan natin na yung top 3 natin na nasa listahan po ay atin pong course, ating uunahin na sa mga listahan. Ano, tandaan nyo lamang po yung mga numero sa balota nila. Ano, si Kiko Pangilinan, number 51. Si Bam Aquino ay number 5. Si Heidi Mendoza ay number 45. Ano po, so isi-shade lamang silang tama dun sa balota. And again, huwag kakalimutan na yung 12 senador pang iboboto natin, okay? So, 12 na senador i-shade natin. Pero huwag nyo nang shadean yung mga politiko na nagre-re-eleksyon na wala naman ginawa sa Senado kundi magpatawa, magsuklay ng kung ano-ano, mag-iyak-iyak at ipagtanggol ang kanilang mga idolo na mga politiko. Dapat pinagtatanggol nila tayo ng mga mamamayan dahil tayo yung biktima ng mga kabulastugan nila dyan sa gobyerno. Ano po? Wala tayong kinakampihan, wala naman tayong pinaparinggan. Bato-bato sa langit ang tamaan, magalit ka lang, magagalit, totoo talaga yun. Ano po? So, yun. So, sino nga ba yung mga senador na yan? Na kinakampihan yung isang leader lang, isang tao lang, isang politiko lang. Kasi siguro malaki ang bigayan nila. Pero yung taong bayan, okay lang sa kanila na pinapatay, naghihirap. Diba? So, kung matatandaan mo nga minsan napapaisip ako, ngayon, ang pukol nila kay Bongbong, hindi ako bumoto kay Bongbong Marcos, pero dahil si Bongbong Marcos ang president natin yun, supportahan natin siya. Ano po? Supportahan kung paano niya papatakbuhin ang gobyerno. Ano po? Hindi natin kailangan na batikusin ang batikusin. Ano po? Dahil baka meron siyang pinaplanong maganda rin naman, susubukan din natin. Ano po? Kasi nung panahon niya ni Duterte, pinapatay na kayo, di kayo nagreklamo Ngayon, wala namang pinapatay, reklamo kayo ng reklamo. Ano? So, kung ang hinihingi nyo kay Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas, nasaan na yung 20 pesos na bigas? Bakit nung panahon ni Duterte, nangako si Duterte sa inyo na 15 pesos ang isang kilo ng bigas? Di niya naman nagawa, pero di kayo naghanap. Diba? Isang malaking katanungan yun, nagtataka nga ako. Bakit may pakanta-kanta ka pa na yun, yung ang bugas na tag 20 asa na kinakanta nila ngayon. But noon, di naman nila kinanta na ang bugas na tag 15 asa na, di ba? Kay Duterte, 15 yung kilo ng bigas Narinig ko pa yun sa pangako ni Duterte. Pero hindi man natin hinanap. Natakot kayo sa kanyang tukang. Baka matukang kayo. Ay, nako po. Ayan. So again, so wala naman tayong pinaparinggan. Kaya lang, naka-live tayo, kaya baka marinig na rin tayo. Pero pinaparinggan natin hindi mga politiko, kundi kayo mga botante. Mag-isip-isip tayo. Yung tama na. Iwasan na po ang maging panatiko. Iwasan na po ang maging loyalista. Iwasan na po ang maging bias. Kasi tayo ang talo doon. Di ba? Loyalista kanila. Panatiko kanila. Sino ang panalo? Sila. Kasi politiko sila na binoboto mo kahit alam nila na mali sila. Tatanga-tanga kasi tayo. Kaya kung ikaw ay hindi panatiko, ikaw ay hindi loyalista, ibig sabihin ikaw ay matinong botante, matinong Pilipino. Binoboto mo kung sino ang dapat. Yun ang dapat natin gawin. Ano po? So muli ito po ang inyong lingkod, Coach Randy. Dito pa rin po sa
What is your stand? Let's make it clear. So again, Heidi Mendoza, number 45 sa balota sa pagkasenador. Ano po, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, wag niyo na pong pilitin pa na i-scroll sa ibang channel. I-subscribe niyo na yung ating channel. Tulungan niyo kaming mapalago yung channel natin at gagawin natin ang lahat na labanan ang fake news online. Ano po, kahit maliit lang tayo, unti-untiin natin yan. Lalabanan natin ang mga fake news. Ano po. So, dito sa ating channel, meron din tayo iba't ibang mga playlists. Yung mga pambata, meron din tayo ditong Roblox World. So, i-click nyo lang yung Roblox Worlds na playlist para sa ating mga chikiting so they can watch the videos that we are playing on games na Roblox, iba-ibang games ng Roblox. Meron din tayo dito nga health bulletin, which is the Kwentong Salveyo. So doon po sa mga gusto maging member ng Salveyo, i-message nyo lamang po ako. Dito sa caption nitong video, meron link dyan ng messenger. I-click nyo lang yung messenger link and mapupunta na po kayo direkta sa aking messenger. Tapos, yun. Gagawa natin para na kayo po ay mapa-member. Ano po? So, thank you so much. Tangkilikin natin ang Salveyo Barliga sapagkat the best po yan. Subok na subok ko na. Ano po? Walang duda talaga na the best ang Salveyo Barligrass. Ano po? May mga link tayo dyan sa caption. Kung hindi nyo alam gawin, i-message nyo lang po ako at tutulungan ko po kayo, tuturuan ko po kayo kung paano gawin. Sama-sama po tayo. Tiyak nalulusog ka, nakikita ka pa. Yan po yung Salveyo Barligrass. And of course, para po dun sa mga nagtatanong sa mga poverty eradication program natin, meron po tayong playlist dito na The Micro Agenda regarding micro-insurance and microfinancing. Salamat sa Card MRI na patuloy na nagbibigay sa atin ng mga ganitong uri ng serbisyo. Thank you so much. And then lastly, dyan po sa loob ng ating channel, meron po tayong playlist na trending news stories. So yung mga balita na matitinik ngayon, ano nga ba yung mga background stories nila. So may mga videos tayo dyan. Like and share nyo na lang po at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat mga katribo. Ito po inyong katribo, Coach Randy. Muli, thank you so much. Meron na lamang tayong 3 minuto bago mag-end ang ating live stream. And again, inuulit ko, ngayong May 12 election, please, nasa atin ang pagbabago. Ano po, kung may listahan ka ng ginawa, balikan mo, tanggalin mo na dyan yung mga payaso sa gobyerno. Tanggalin mo na dyan yung mga buwaya, yung mga nakarang termino. Tanggalin mo na dyan yung mga dramatista, mga aktor na walang ginawa, sinabi walang ginawa. At saka yung mga magnanakaw. Ang forma kasi ng pagnanakaw ngayon, napakaganda. Gagawa sila ng programa na nakapangalan sa kanila na kunwari, tumutulong sila pero may kickback sila dun. Ano po, yun yung mga buhaya ngayon. Kaya ang daming farm ng buhaya, yung crocodile farm dyan sa Senado at saka sa Kongreso. So, reklamo tayo ng reklamo. Ito na yung panahon natin para palayasin yung mga buhaya na yan. Huwag nyo nang iboboto. Ang daming pwedeng iboto, please lang. Ilista nyo na ngayon at sa araw ng eleksyon, huwag na kayong magbago. Kung anong nilista natin, yun na yun. Panindigan na natin. Okay? Ayan. So again, muli maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay, nagbibigay ng kanilang oras sa pakikinig sa ating mga komentaryo dito at nanonood ng ating mga video. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.